bagong tagapagsalita ng House Prosecutors Panel, maaga pa lang ay nagsisinungaling na. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. At bago nating simulan ang ating reaction video, huwag mo nang kalimutan, magpindutin yung like, and share, and of course, pagkatapos ng ating reaction video, pwede kayo mag-comment dyan mga kababayan. Bistado nga ang pagiging isang sinungaling nitong tagapagsalita ng House Prosecutors Panel. Walang pinagkaiba sa mga miyembro ng Prosecutors Panel na magaling magsalita pero puno naman ng kasinungalingan. Abay, sasabihin pa naman nitong ni Atty. Antonio Docoy, hindi daw po siya kailangang bayaran, hindi daw po siya nagpapabayad dahil siya daw po ay para sa bayan. Wow! Sino po yung maniniwala sa tagapagsalitang ito, mga kababayan po natin, na lahat ngayon nakakampi ni Bongbong Marcos, kumakampi kay Martin Romualdez, ay may cash sunduan. So ito kaya walang cash sunduan, mga kababayan natin. Kaya umani ito ng batikos sa social media at sinasabing maaga pa lang isang sinungaling po itong tagapagsalita ng House of Representatives. So paano na po papaniwalaan ang kanyang mga sasabihin dyan? Maaga pa lang napakasinungaling na. Sinong maniniwala na para sa bayan ito? Bakit? Yung naging proseso ba ng impeachment, mga kababayan, ay para sa bayan? Okay. Anyway, mga kababayan po natin, pakinggan muna natin itong sinasabi po ni Chis Escudero. Dahil madalas ay binabanatan nila yung Senado, madalas binabanatan po nila ang impeachment court na di umano'y bias, di umano'y naglabag sa konstitusyon, di umano'y hindi ginampanan ang kanilang trabaho at kini-question ng Prosecutors Panel ang naging proseso ng pag-remand ng impeachment complaint. So anyway, ito pakinggan nyo mga kababayan dahil ito po ay napakasakit na supalpal sa kanilang mga taga-House Prosecutor. Impeachment Court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. Oy, ayan sa mga House Prosecutors hindi po kayo magkalibel ni Chis Escudero. Kaya tumahimik kayo, mga ambisyoso. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Ayan, narinig nyo na po, ha? Hindi nyo pwede ikumpara at hindi nyo pwedeng isipin na magkapantay po kayo, ha? Sila po ay impeachment court, kaya tumahimik na kayo. Anyway, mga kababayan po natin, kita natin kasi ang yabang po, no? Nitong, ito po, yung lolo ni Franz Castro. Siyempre, lolo din yan ni Claire Castro. And lolo rin ni Conte. Lolo rin ni Princess Abante. Hindi daw po nagpapabayad. Uy, di nga. Sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Sana all. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. Para ho sa bayan to. Hindi ho Para sa bayan ng impeachment ni Vivi Sara. bayad, bayan. Wala na bang natira sa 150 million? Huwag kami lo. Lokohin mo yung sarili mo. Bali, sir, i-comply pa po ba ng House tong requirements or in the House prosecution's opinion, hindi na po kailangan at hindi ito makaka-derail sa trial kahit hindi sundin itong mga requirements? Ngayon, ito po, gaya ho nabanggit ko, ang prosecution panel ay magsusumite or maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, I assure the public that if the House prosecution panel will not be or not provide reason for any delay, hindi ho ang House prosecution panel ang magbibigay ng dahilan upang maantala ang trial ng impeachment. Okay. Sir, the last na lang, doon sa private prosecutors, you said in due time. Kailan po itong due time? And can you provide us a background lang how they were selected and bakit sila po yung napili? Ang alam ko po,
ang private prosecutors ay mga abogadong nagboluntaryo ng kanilang serbisyo. Ay, nako po. Grabe yung kanilang propaganda dito, mga kababayan, no? At yung kanilang palusot pa. Kasi gusto nila kasi palabasin na malinis po sila. Hindi daw po sila nagbabayad, no? Para daw po sila sa bayan, para sa accountability and transparency. So, yung kanilang pinapalabas, lahat na ginagawa po nila para i-impeach si VP Sara ay para sa bayan. Wala daw pong bayad. Sino maniniwala sa mga taong ito? Mukha pa lang, mukha ng pera. Ika nga, kung tanongin tayo, asan ang ebidensya? Tingnan yung pagmumukha nila. Mukha pa lang, mukhang pera na, mga kababayan po natin. Pero nagtaka po ba kayo, mga kababayan po natin, kung bakit kailangan pa nila kumuha muli ng private prosecutors, no? May matinding dahilan kasi yan, mga kababayan natin. Dahil nakita na po nila, no, mga kababayan natin, kung gaano kalakas itong mga defense team ni Vice President Sara. As in, sobrang lakas, no? Hindi basta-basta, kundi mga talagang matatalino at magagaling po, mga kababayan po natin, no? Yung mga defense team ni Vice President Sara. Kaya kailangan nila kumuha ng, sabihin natin, magaling. Kailangan nila kumuha ng pantapat nila doon sa defense team ni Vice President Sara. Anyway, sino-sino po ba, mga kababayan po natin? At ano po yung mga background nitong defense team ni Vice President Sara? Na kahit si Risa Ontiveros po, ngayon mga kababayan po natin ay nagbait-baitan. At ito yun, saglit lang hanapin natin, mga kababayan natin. So, nagbait-baitan ngayon, pati itong si Risa Ontiveros, no? At ang dating napaka-bias na mga sinasabi niya, ngayon sinasabi niya na maghuhusga po ito base po sa ebidensya na ipipresent ng prosecution panel. Pero ika nga, mga kababayan po natin, paano natin paniwalaan si Risa Ontiveros na siya po ay magiging patas? Yung kanyang mga kalyado, yun po yung nagsisigaw na i-convict si Vice President Sara, i-impeach si Vice President Sara sa buong Kamaynilaan, hindi lang po sa probinsya, no? Gumagawa din ng mga rally. Itong mga ambisyosong mga nasa likod sa gustong magpa-impeach kay VP Sara dahil sa kanilang political ambition para sa 2028. Pero, ika nga, no? Kung gusto mo talagang lumaban, kailangan mong paghandaan. Kaya sabi ni VP Sara, handa na ako sa bloodbath na gusto nila. Pero, may mga magagaling pala, no? Na mga warriors itong si Vice President Sara pagdating po sa impeachment. Let's go, panoorin natin to. There's the team defending her in her impeachment trial. As Hannity tells us, it's an unprecedented show of force composed of both senior and young lawyers. 16 defense lawyers, never seen before in Philippine impeachment history. Grabe, no? 16 defense lawyers na mga magagaling. The legal team of Vice President Sara Duterte has now formally entered its appearance before the Senate Impeachment Court. In a 3-page appearance ad cautelam, the law firm Fortune, Narvasa and Salazar officially announced Fortune, Narvasa, and Salazar. Grabe. Mga malulupit yan. At yan po is mga tumulong noon sa kaso ni Ping Lacson, no? At sino pa? Si Akop pala, no? Mga abogado rin ni Akop yan, mga kababayan natin. its representation of the VP, a formidable legal wall not seen in two previous impeachment trials. VP Sara's team is a mix of senior names, family legacies, and young lawyers. Some are not new to high-profile proceedings. Philip Sigrid Fortun is a well-known litigator. Gregorio Narvasa II is the son of the late Chief Justice Andres Narvasa. Reynold Munsayak served as VP Sara's spokesperson and formerly a PCGG official. Michael Wesley Poa was VP Sara's former Education Undersecretary and Chief of Staff. The list goes on and include bar-qualified practitioners. In 2000, former President Joseph Kaya sa mga magagaling na yan, mga kababayan po natin, dito sila kakabahan. Kakabahan po itong mga prosecutors panel. Dahil yung alam ng mga to is pagsisinungaling lang, at pagdadaldal lamang. Pero ano ba yung napatunayan po nila? Ikumpara natin kay VP Sara. Ngayon, ang haharapin po nila na defense team, ay mga magagaling, veteranong mga
political lawyers, no? Sanay sa pakikipagdebate at sanay po sa proseso po ng impeachment. Actually, kaya nga nag-walk out yung prosecutor's panel nung panahon ni Irap Estrada dahil po sa kanila, mga kababayan. Estrada faced his impeachment trial backed by a smaller, high-profile defense team with former Chief Justice Andres Narvasa. In 2012, former Chief Justice Renato Corona entered the Senate trial with 9 prominent lawyers, led by retired Supreme Court Associate Justice Serafin Cuevas. There's no constitutional or procedural restriction that caps the number of defense lawyers in impeachment court. So, yan po ang kinakabahan nila, mga kababayan po natin. And pati po itong kampo ngayon sa prosecutor's panel, no? Naghahanda po sila at kailangan pa nilang kumuha ng private prosecutors na para mag-back up sa kanila, no? Kung paano nila i-present itong mga kasinungalingan, gawa-gawa nilang mga ebidensya against po kay Vice President Sara. Sabi nila, ito ay documented, sabi nila ito ay mga legal basis, no? Tingnan natin. Kasi ang mga senador pa lang, no? Hindi pa nga nagsimula, is duda na sila. Dahil marami nga umamin, paulit-ulit yan na sinasabi ni Vice President Sara na marami po ang binayaran, or most of them ay binayaran para lang magperma sa impeachment ni Vice President Sara. Dalawa yung pagpipilian. Piperma ka para sa pondo ng ayuda o hindi ka piperma at aalis ka na luhaan. Diba? And sa mga may ingay po, mga kababayan po natin, yan sa mga sobrang ingay, no? Na kasama po ng prosecutor's funnel. Ito, okay? Yung mga prosecutor's funnel, mga kababayan, ito po, pakinggan nila ito. Dahil may banat po sa kanila ang tagapagsalita naman ng impeachment court, no? Dahil sila ay madaldal at paulit-ulit nila na binabanatan itong impeachment court, particularly po itong si Chis Escudero, na gusto nilang sirain po yung momentum, gusto nila takutin at gusto nilang i-destroy yung focus ni Chis Escudero at sinasabi nila, no, na grave abuse of power daw ang ginagawa ni Chis Escudero. Wala daw po sa Constitution itong remanding at ito daw po is unconstitutional at posibleng mananagot daw po itong sila Chis Escudero. At ang matindi pa nilang hamon, kagaya ni Franz Castro, Raul Manuel, itong mga kaalyado ni Risa Hontiveros, pinipilit nila ngayon na mag-inherit daw po yung ibang senador. And ganun din daw yung gagawin, no, nitong mga prosecutors panel. So gusto nila mag-inherit yung VP Sara. Para sino matitira? Yung mga pro-impeachment? Edi wala na. Tapos na ang giyera. Kung gano'n na gusto nila daw, sabi ni VP Sara, na mag-inherit yung mga kilala at siguradong pro-Duterte, edi mag-inhibit din yung anti-Duterte, pangunahan ni Risa Hontiveros. Palusot ni Risa, hindi daw po siya bias. Di nga. Parang spokesperson na ng prosecutors na nagsasabi na hindi daw po siya bayad para daw po siya sa bayan ulul. Pakinggan natin ito, mga kababayan. Agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And dun pa lang naman po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano pong motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. So sabi nga po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So paghandaan na lamang po nila. At yun, tama po yan, mga kababayan natin, no? Imbis na puro sila ngayon patutsada, puro sila atake, bla bla bla, marami daw po silang ilalabas na ebidensya, sigurado daw po may impeach si VP Sara. Ito ngayon, ang sabi po ng tagapagsalita ng impeachment court, paghandaan na lang nila dahil magagaling po ang defense lawyer ni Vice President Sara. Kung gusto nila mai-proceed talaga ito, bahala sila, no? Kung sila po ay gusto nilang mapapahiya, sige, ituloy po nila. Pero alam naman natin, dahil sa laki na po ng kanilang ginastos, ginugol na oras, imagine mo, walang nangyari pong proyekto, walang nangyaring himala
sa administrasyon ni Marcos Jr. dahil puro lang sila Duterte, pakulong, impeachment, aristuhin ang mga kalyado, kasuhan. So, walang nangyaring proyekto sa Marcos Jr. Ang kanilang project lang talaga na markado is yung ayuda na lang. Dahil dyan po nila, no, makukuha yung kanilang suporta mula sa taong bayan. Pero, di ba, hindi naman ganon ka-effective dahil marami po sa kanila ang nilampaso nung nakaraang eleksyon. Patunay, no, nagalit na po ang taong bayan. Kaya umanda na lang sila sa mangyayaring trial sapagkat si BP Sara matuloy man o hindi ay talagang laging handa para sa bloodbath yung ating Vice President. Okay? So maraming salamat po mga kababayan po natin. Naniniwala po ba kayo dito po sa tagapagsalita ng prosecutor's funnel na siya daw po ay para sa bayan at hindi para sa bayan? Sino ang naniniwala sa kanya? Mukha pa lang. Iwan ko. Kayo nang bahala yung humusga mga kababayan. Maraming salamat at yan lang po yung ating panibagong update.